Humarap si dating Senador Bong Revilla sa DOJ para sa preliminary investigation ng reklamong plunder kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong ginawang hakbang dyan ng kampo ni Revilla? Jiggy, humarap rito si dating Senador Bong Revilla para nga maghain ng kanyang counter affidavit o kontrasalaysay para sa reklamong plunder. Bukod dyan, nakaharap din si Revilla sa mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption kaugnay ng flood control scandal. Kapwa akusado rito ni Revilla ang mga dating opisyal at engineer ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Matatanda ang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa kickback scheme sa flood control project sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Bernardo Pangaraw ang naghatid di umano ng 125 million pesos na kickback sa bahay ni Revilla sa Cavite. Matapos ang preliminary investigation, may maikling pahayag si Revilla laban sa mga nagdawit sa kanya sa reklamong ito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Wala kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Jiggy, dumayo rin rito yung ilang taga-suporta ni Revilla. Ang panawagan nila, tanggalin daw si Bernardo sa Witness Protection Program. Si Bernardo raw ang tunay na mastermind sa flood control scam at hindi si Revilla. Jiggy? At Camille, yung mga kapwa akusado ni Revilla ay naghain na rin ba ng counter affidavit? Jiggy, ikinagulat nga ng kampo ni Revilla na naghain ng manifestation imbis na counter affidavit itong sina Bernardo, Alcantara at Opulencia para nga hindi na raw sagutin itong mga reklamo dahil pasok daw sila sa Witness Protection Program. Sa 4 na respondents, 3 raw ang nasa Witness Protection Program at iisa na lang ang natitira, si Revilla na nga yan. Kaya naman duda ngayon ang kampo ni Revilla kung paano raw mapapatunayan ang conspiracy o sabwatan kung ang dating senador na lang ang matitira sa reklamo. Pinuna rin nila ang affidavit ni Bernardo na naging basihan ng reklamo. Pakinggan natin ang pahayag ng kampo ni Revilla. On the part of Senator Bong. So, ang only way para madawit siya is if in conspiracy with others na gumawa. Parang ganon. Pero yun na nga, yung sinasabi namin, wala talaga. Hindi siya nag-a-appear whether personally or in conspiracy. Walang maipakitang ebidensya ng participation niya, whether directly, indirectly, or in conspiracy. Jiggy, ang paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polong Martinez, hindi exempted ang mga respondent na maghain ng kanilang kontrasalaysay. Maliban na lang daw kung pinili nilang hindi na depensahan yung kanilang sarili. Ang panel of prosecutors daw ang magdedesisyon kung tuluyang silang matatanggal sa reklamo. At kung ma-discharge man sila bilang mga state witness ay mababanggit pa rin sila sa resolusyon at kung ano ang naging papel nila sa reklamo. Kaya naman sabi ni Attorney Polo, hindi daw accurate sabihin na hindi ma-establish itong conspiracy sa reklamong plunder kung si dating Senador Bong Revilla na ang matitira. Ang susunod naman na hearing sa reklamo laban kay Revilla ay nakaschedule sa February 20 pero tentative pa yan. Matapos ang preliminary investigation ay ibinalik na rin sa kulungan sa Quezon City Jail si Revilla. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte, live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.